sinabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan wala ng po kami resign? nakikita VP, po. how are you managing yung case ng project, father kagaya ninyo, kay, tapos ano, yung may impeachment President pa kayo? Duterte. How are you managing everything? Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. May Filipino lawyer VP? na po kayo napili? Wala pa ma'am, wala pa pong Filipino lawyers ngayon. Yun ay ginagawaan pa ng shortlist sa ngayon. Ma'am, meron din po kayong VP, on the binanggit lighter kahapon na side, nasabi can we niyo invite don't you have for a country dinner? in 2020. We'll see each other siguro ma'am if you'll prepare an activity sa 28 sa Friday po. Going home na po bukas. Ay! Going... Can Opo. we give this to PRRD? Taga saan kayo ma'am? Samal Davao. This one I want to give him this one. Pwede siya ma'am. Dito na lang Ulog, para ma'am. makita niya tanan among rally and kahapon po makita niya tanan ang mga nag-rally para sa iya. Yes ma'am, pwede din. VP? Asa din mo? Taga saan? Taga kayo? Belfast. Okay. Regards, mini worship. May tanong yata. Sermons. Sir. Ganihang nakadawat og bomb threat ang OBP. Yes, sir. Ang Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb threat. Did they call you about it po nung Yes ma'am, nangyayari? kaninang umaga nag-usap po kami. Walang napahamak pero nakwento sa akin na merong nag-a-apply kanina sa Office of the Vice President at nasali siya doon sa evacuation and then nag-back out na daw, sabi niya ayaw ko na magtrabaho sa OVP. So yun lang. I'm sorry, clarify ko lang po kasi kahapon din po sa speech niyo ma'am, may sinabi po kayo na pinatatakbo kayo ng mga tao but we may not have a country anymore in 2028. Yes. Ano po kaya ma'am yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Walang project. gobyerno. But what's your decision? So, I know it's so early, pero parang 50-50 ba? O ano? It's, What will be the factors? It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So would you would you agree? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nila? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka Ma'am, you because can have our vote. otherwise that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang naghihintay advice din. sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yon dapat merong decision.
So Because malalaman at ng... that time, kailangan na iset up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? Yes. That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Pwede matanong na rin po kayo kasi si Senator Amy, ini-skip na po niya yung mga political sorties ng alyansa, yung alyansa ni Pangulong Marcos. And as a matter of fact, the President is just now endorsing 11, not including Amy. Siyempre, before po, magkaibigan po kayo. Meron po ba kayong... Will you adopt her? Will you adopt her? Well, wala naman kasi ako. Wala akong senator slate for this election. Yung campaign ng Duterte. Yung merong senator slate is si Pangulong Rodrigo Duterte. And it's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. So there's a possibility that she will be adopted by the camp or the alliance of Duterte? Hindi ko po masagot yan kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. Hindi ako sumali. Alright. Ang Iceland, kamusta na? Okay lang po. Ikaw yung hinihintay namin. Nag-rally kami. Huwag ka dyan man kasi yung double chin ko nakikita. Daghang salamat sa mga Cagayan de Oro teachers. Daghang salamat sa inyong serbisyo sa atoang kabataan. Mahinungdanon ang inyong trabaho tungod kay dako kaayo ni siya og epekto sa kaugmaon sa ato ang nasod. Mabuhay kayo. May God bless you. Alam mo naman yung Sa Sweden po, dami talagang supporter. may rally sa Sweden po ngayong March 28. Sige ma'am, ano sasabihin ko ma'am? Iceland. Sa Iceland supporter doon. Okay. Yung mga Duterte supporter. Sa lahat ng mga kababayan namin sa Iceland, maraming salamat sa inyong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maraming salamat sa inyong mga dasal. Napakahalaga nito at napakalaking tulong nito. Mag-ingat kayong lahat dyan sa Iceland at baka kayo ay maslide sa ice. Also in Belfast. Mabuhay kayo. May God bless you. Danau City, Cebu. Duterte sa Danau. I am Mr. Erwin. I am the Vice President of Maisog Croatia. And we will be having our... May flight ngayon, sir, no? Yes, dapat na. Late na ko maminday. yakap niyo na. So, kanang mangayo ko message lang nimo para sa Maisog Croatia maminday. If tugutan ko nimo. Okay. Apil na lang po ng US, ma'am. Shout out namin Danau City, Cebu from his father's. Okay, 1, 2, 3. Sa lahat ng members ng Maisog Croatia at sa lahat ng mga kababayan namin sa Croatia. Unang-una, nagpapasalamat ako sa patuloy ninyo na suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At nagpapasalamat ako sa inyong dasal, sa inyong mga sulat, at sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa aming pamilya at lalong-lalo na kay Pangulong Duterte na nasa loob ng ICC detention. Mabuhay kayong lahat. May God bless. Ma'am, Mindanao Di din ka daw makato, dito. ma'am? Karong 30? March 30? No, sir. Nandito pa ako by 30 because antayin ko yung pagbalik ng isang lawyer, sir. Okay. Mindanao daw. Yes, yes. Danau City, Cebu. Danao pala. Salamat po. Sweden, ma'am. Sa
Yes, ma'am. Message daw kayo. Message Danao City, Cebu. Yes, daghang salamat sa amo ang mga kaigsuunan dinha sa Danao City, Cebu. Kay balo natakin sa ang ato ang iboto nato ang mga kandidato ni President Rodrigo Duterte o vote straight sa mga kandidato ni Pangulong Rodrigo Duterte. O magpasalamat mi sa inyo ang padayon na kumpiyansa, suporta o pagsalig sa akua o kay President Rodrigo Duterte. Salamat po. Salamat kayo. Ma'am VP. Belfast, Northern Ireland. Salamat dear. Ubusin pa natin ang United Nations. Safe trip. At ang countries. Dahil pa-picture to ma'am. Wala natin sa letter A, papunta sa letter C. Dear, salamat. Sige po. Sige po. Ma'am, wait lang ma'am, wait lang. Sa lahat ng kababayan namin sa Germany at ito ang bansa ng aking mga ninuno. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at patuloy na pagdarasal at patuloy na pananawagan to bring Duterte home to the Philippines. Ma'am Ireland, ma'am. Yes. Maraming salamat sa mga dasal. Mabuhay kayo. May God bless you. Bring him home. Ma'am Ireland, ma'am. From Belfast, Northern Ireland. Ireland, ma'am. Yes. Alam mo yan. Okay. Sa aming mga kababayan sa Ireland at sa Switzerland, UK. BP. Ma'am, sa Ireland. sa Basta kita Mindanao ba? asa sa aming Padilla. Ikaw na po. BP. Ireland na ma'am, Ireland. Ma'am, sa Sweden, sa Imurang Ma'am, yung panatapos ko sa Ireland, ma'am. Sa aming mga kababayan sa buong mundo. Sa buong mundo. Mga kababayan sa buong mundo, maraming salamat sa inyong pagpapakita ng pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyong pagdarasal na siya ay maiuwi sa Davao City, Philippines at the soonest possible time. At maraming salamat sa inyong pagpapakita ng suporta para sa aming pamilya at sa aming pinagdadaanan ngayon. Patuloy nating mahalin ang ating bayan, patuloy nating ipaglaban ang tamang governance sa ating bayan. At kayo ay mag-ingat kung saan man kayo naparte sa mundo at lagi kayong magdasal. May God bless you all. Thank you. Salamat kayo. Kay Sir Mans. Ingat ka ma'am, ingat palagi. Okay, ma'am. So, BP. Ingat, BP. Ingat. Ma'am, lahat po, pila lang po lahat magpa-picture. Ayos lang tayo.